beloved Boss Mike Cervera. Nako mga kababayan ko, sandamakmak na baril ang nadiskubre na pag-aari ng mag-asawa na si Sara Duterte Buday at etong si Mans Carpio, mga kababayan ko. Pasok! Pinunyag na ng prosecution team ng Kamara ang bagong ebidensya nito sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Alaka! Mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Iyon! Pamela Vasquez, Spam. Oo. Tunay hindi umano bababa sa 50 ang mga baril at armas na pag-aari ng mag-asawang Sara at Mans Carpio na hindi nakalista sa kanilang SALN mula 2007 hanggang 2025. Nakita nyo mga kababayan ko, ang dami. Mahigit 50 mga baril ang di umano ay hindi nakalista o hindi nakasaad sa SALN neto pong si Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Mans Carpio. Abay, napakaraming baril niya, 50 mahigit. Para saan yan? Ano gagawin nyo dyan? Ang dami nyong baril. Ngayon na-discover mga kababayan Nako, Diyos ko po. Kayo, tanungin ko kayo, para saan kaya yung baril? Ang problema, mga kababayan, hindi daw nakasaad, hindi nakatala sa SALN. Pakinggan natin si Representative Terry Redon. Pasok! Ebidensya, mayroon pong mga pag-aaring mga armas. Nako. Ang mag-asawang Duterte Carpio Nako. na nakalista po sa PNP Firearms Division na hindi po inilista sa Statements of Assets and Liability, Net Nako. Worth, Documents Nako. ng ating pong Pangalawang Pangulo sa kahit anong taon. Sa kahit anong taon. Ibig sabihin, mula ng mga pinagbibili nila, mula ng pinarehistro nila, mula ng kumuha sila ng mga lisensya ng baril, mga kababayan hindi sinama sa SALN. Mga kababayan ko, baka ikatwira na naman nila maliit lang naman yan Magkano lang naman yan mga kababayan ko, ang isang baril, marami dyan, nagkakalaga ng 100,000 Hindi ho mga 40-45 lang yan. Di ba? Kalmado 13? Hindi. So maraming mga, yung baril nga ni Bato, di ba? May nagkakahalaga ng 300,000. Malaking pera yon. Na dapat dahil nga marami, 50 mahigit, mga kababayan, kung sabihin mo na lang na tag-100,000 round off mo yung presyo, malaking pera ho yun. Baka umabot ho yun ng, di ba, 5 milyon. Naku, mga kababayan, yari si Sara dyan. Terry Redon, pasok! Mula 2007 hanggang 2025. Yung pong pinakahuling lista. Nalinabas lang po ngayon pong linggo. Grabe, 2007 pa mga kababayan, meron na ho silang ganong karaming barel. 2,000, Bambina, 300K ang pinakamababa. Ganito mga kababayan 2007, naku, putik na yan kalakasan natin sa bengbangan nun. Di ba, Bambina, no? Fresh na fresh ka pa nun. 9 years ago, kita mo? Ilan taong ka pa nun? Nakaw! Kasagsagan, mga kababayan hindi sinama. Di ba hindi pa Twinkle Star mamaya o bukas natin talakayin yan si Marcoleta. Bakit? So mabigat po ito. Nako. Dahil katulad na binabanggit po natin, siya dating Chief Justice Renato Corona ay na-convict on the basis of non-disclosure of properties sa kanya ko pong SALN. At hindi ho dapat magkaiba yung pong pagtrato nito pong non-disclosure ng pong mga armas baril ng ating pong Pangalawang Pangulo. So, ibig sabihin pala, nangyari na ito kay Corona. Naalala nyo ba yung namatay na Corona na kinonvict na in-impeach nila? So, kung nangyari kay Corona na na-impeach siya sa pamamagitan ng katulad netong hindi pagdideklara
ni Sara Duterte ng kanyang mga ari-arian. Kasama na nga ho yan, yung napakaraming sandamakmak na mga baril ni Sara Duterte, mga kababayan ko, abay, shoot sa banga! Pasok na pasok sa banga! Diba? Oh, yan yon. Grabe mga may pinaglalaban si Bambino. Sabi, until now, fresh. Wow! Mas fresh kay Sara. Wow! O sige na, bigyan na natin kay Bambina yon. Grabe no, mabigat yan. May record eh. O sige, tuloy. Dito po sa kanya pong SALN. So malinaw na ipapatawag po namin yung pong PNP Firearms Division para magbigay po ng listahan ng lahat po ng mga pag-aari ng Pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa ng mga baril at mga armas. At hihingi rin po tayo ng valuation expert at para maibigay po yung value ng pong kabuuan po ng mga armas na I think hindi po. Tingin nyo mga kababayan, magkano yung value? Ako, hindi bababayan ng 5 milyon ha. Yung 50 mga kababayan, naniniwala ako na hindi bababa ng 5 milyon yan, mga kababayan, hindi bababa. 50 baril? Baka nga humigit pa dyan eh. Baka nga ho, 10 milyon yan eh. Mga kababayan, pera ho yun. 10 milyon na dapat dinideklara sa SALN. Hala ka, Sara. Yari ka na. Nako. Po, pababa sa 30 firearms na pag-aari po ng mag-asawang Duterte Carpio. At pangalawa, imbitahin din po natin yung pong mga nagbenta ng mga armas sa kanila. Nako, kapag inimbitahan yung mga nagbenta ng armas, matibay na talaga na ebidensya yon. Pag sinabi ng mga nagbenta na opo, totoo pong binili po sa amin yan ni Vice President Sara Duterte. Hala ka! Diba, mga kababayan? Mga kotse pa daw. Nako, yung mga kotse pa raw. Sa bagay, dapat yun dinideklara rin. Lahat nga ni kotse, lupa, kondo, bahay. Yung kabit lang ang hindi dinideklara. Diba? Pwedeng, ikaw naman, Sara, okay na yung pagbibigyan ka kasi kahit hindi mo ideklara yung kabit mo, okay lang eh. Pero yung mga ari-arian, kailangan talaga ideklara eh, di ba? Di ba, Lovers Moon? Ganun yun, kayo. Ikaw ba, Addictus Rex eh? Dinideklara mo yung kabit mo? Kahit sa asawa mo, hindi mo idideklara yun. Di ba, dapat naka-hidden lang ang kabit. Oo! Lastik. Kailangan yung sikreto natin. Hindi natin talaga pwedeng isabihin yung kahit sa asawa nyo, turuan ko kayo, kailangan iba ang cellphone ng bet ka sa original. Laging yung cellphone para sa bet ka, nandoon sa mga sulok-sulok ng kotse. Baka biglang tumawag no? Tuloy. Kasi nakalista po naman doon sa PNP Firearms Division yung pong kung sino po yung seller. Nito pong mga armas at mga baril po. Magkahalo po na high-powered at small firearms. No? High-powered tsaka small firearms, magkahalo daw. Grabe, no, mga kababayan, no? Kapag marami kang pera talaga, mga kababayan, ganyan kung ano-ano na lang naiisip mong bilhin eh. Biruin mo pati baril, mga kababayan, di ba? Di ba? Sir Bert, late ka na. Usapan po. Kami hindi dinisclose ng atin pong Pangalawang Pangulo sa kanya pong SALN. So, nakapangalan po sa kanila pong mag-asawa. Yung pong mga baril po na ito. It is very important to note that even the former president had boasted of having numerous ownership of guns and firearms po. No? So I think that is a similar situation. Oy, Delia Siacoco, Admin BMB Eduardo, Jane Wanson. Oy, invite nyo nga sila na manood sa
sa live ni Nyulo at ito ay matatagpuan sa Bingador. Doon kayo manood sa Bingador. That the Vice President is finding herself in. Well, isa ho yan doon sa mga hinahanap na po ng prosecution po over the course of ng paghahanda sa paglilitis. No? So, we wanted to do a clean sweep of each and every agency na meron pong regulated list ng pong pag-aari ng lahat ng mga tao. So, isa ho sa mga na-identify yung pong Firearms Division po ng Philippine National Police. Madidin ho talaga yung pangalang Pangulo dito kasi hindi ho niya linista sa kanya pong salin. Ang requisite sa pagsusulat po ng salin po ng kahit sino nga public official, dapat po ay nakalista po ang inyo pong mga pag-aari sa inyong salin. So, ibig sabihin, bukod po doon sa hindi ho pag-declare na cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya pong salin from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So marami talagang hindi diniklara si Sara Duterte. Siga si Sara niya Bilya. Siga si Sara kami-kaniko makiukuan. Napakasiga naman ni Sara, no? Putang inang yan. Siya iba eh. Sabi ko nga sa inyo yung guro na hindi na deklara lang yung kanyang asset na something na kineme. Abay, tinanggal bilang teacher eh. Oo. Sinibak. Pag kay Sara, pwede. Sa iba, hindi pwede. Kay Sara, pwede. Nako. I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations. Nako, SALN violation at unexplained wealth, mga kababayan. Hindi maipaliwanag na mga pag-aari. Hindi nila may paliwanag saan ba galing yan. Galing ba kay Sammy Oy? O yan ay kinita nyo. Kinita nyo sa inyong negosyo. Kung meron. Mga kababayan, wala nga negosyo nga ni... Diba? Akala siguro malulusutan niya. Yun na nga. Ewan ko. Ewan ko mga kababayan. Pero sa totoo lang, inaantok na ako. Oo, ang hirap talaga mag-live ng gabi, no, mga kababayan. Kaya bilib na bilib ako sa mga nagla-live ng ganitong oras eh. Ako kasi wala na akong energy. Ang energy ko pag gising ko ng umaga. Pagkatapos ng exercise kung gaganong-ganon ako, di ba? Gaganong-ganon ka. Diretso na yun ng pagkatapos live na. Kaya maganda yung energy natin ng umaga. Pero pagkagabi na, lobat na tayo eh. Sarap na lang ng mahiga sa kama, uminom ng whiskey, amoy-amoyin, sabay lagok-lagukin, di ba? Mamaya-maya pupungay-pungay na yung mata mo, hindi mo na matatapos yung pinapanood mo na Triple X. Di. Love story. Tapos, mga kababayan, di ba? Huwag kang mag-alala, Lydia Glenn. Basta sagot mo. Ang hotel namin dyan, pupunta kami. Di ba? Di ba, no? Yan, yung paatuhod, balikat ulo na nga lang ang kaya natin na exercise. Di ba, no? Si Yusik Claire, grabe ang energy. Iba energy nun. Parang edad yun eh. Di ba? Maraming salamat, Boss Mike, sa promotion kay Parnyulo. Kailangan eh. Alam nyo naman ako, di ba? Hindi naman tayo madamot. Oo. Pag tropa-tropa. Di ba? Kaya, okay daw. Sabi ni Lydia Glenn. Okay, Boss Mike! Ilan bang days? Ang mura lang naman ang hotel dyan. Di ba? Kaya lang marami kami. Dadalhin natin yung mga vlogger natin kasama. Kayang-kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? Kung merong bahay dyan, bahay ba? Yung Airbnb. Yung ganun para mas mura. Oy, Jin Manson, inom ka ng whiskey.
Tapos magpatugtog ka ng yung mga spa music. Search mo, spa music. Naku, sigurado himbing ang tulog mo. Ay, baka alas 9 na ng umaga, ayaw mo pang bumangon. Promise, sobrang inom ka ng konting whiskey. Patugtog ka ng music na ganun. Okay Mike, tropa, mahal mo. Syempre. Kuya Maki, Boss Mike, smoke old passion whiskey. Nako. Marami kong koleksyon ng mga alak dito. Nakikita nyo to. Ano dyan? Di ba? Wala pa, hindi ko pa nabubuksan yan, Meron ako, legal yan, baka sabihin nyo, cocaine na tinitira ni Digong. Marami! Ang dami ditong alak sa kwarto ko. Diba? Marami akong alak na mga bigay-bigay. Hindi naman ako nainom, mga kababayan. Hindi ako nainom eh. Wala. Basta ako, paghiga ko, at may nakayakap sa akin na malambot, ay, katalo na. So muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Kita-kita po tayo bukas. Bukas! Bukas titirahin natin tong lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.